Nagbunga ang walang suko ang isang linggong search and rescue efforts para sa 16 na minerong natrap sa isang minahan sa Itogon, Benguet. Kaninang hapon, 2 minero ang buhay na nailabas at ngayong gabi, isa pang minero ang natunton, buhay at kasama na ng mga rescuer. Live mula sa Benguet, saksi si Carlo Lorenzo. Carlo. Igan, Vicky, kasama na ngayon ng rescuers ang isa pang survivor na kinilala lamang sa pangalan na Jerry Munyobda. Ayon sa Cordillera Mines and Geosciences Bureau, kani-kanina lamang natagpuan ng rescue team itong si Munyobda, ang ikatlong survivor sa 16 na minerong natrap sa minahan mula pa noong nakaraang Lunes. Ang magandang balita pang natanggap natin, may iba pa raw na mga boses na narinig ang rescuer sa loob ng tunnels, kaya umaasa silang maaari pang madagdagan ang mga maisasalbang minero. Katunayan, kahit malalim na ang gabi, may isa pang team na nakatakdang pumasok sa minahan para patuloy na hanapin ang 11 pang nawawalang minero. Kaninang hapon naman ay naging saksi tayo sa pag-rescue sa 2 minerong nailabas ng buhay matapos ang 7 araw na pagkakatrap. Nagsitakbuhan ang mga rescuer patungong bukana ng tunnel nang malamang may 2 buhay na minerong nailigtas mula sa binahang minahan. Maya-maya pa, inilabas na sa stretcher sina Jose Panyo Jr. at Ngitit Pagulayan. Diniretso sa isang tent ang 2 at agad isinailalim sa paunang pagsusuri. Kinordonan ang paligid ng tent para walang sagabal sa pagsusuri. Ilang minuto pa, isinakay na sila sa sasakyan. Si Panyo maayos na nakasakay at nakuha pang sumenya sa media na okay siya. Pero si Pagulayan, nakahiga ng isakay at halatang nanlalata. Nangihina ako dahil sa saya ko palang nawala. Masaya ako. Oo, magpagpasalam. Kwento ni Jessie na kapatid ni Jose at isa sa mga minerong rescuer. Mahaba at pasikot-sikot ang kanilang dinaanan sa tunnel. Malalim din daw ang tubig. 2 kilometro, tapos pababa naman, tapos paikot naman, tapos pababa hanggang sa level 700. Sumigaw raw ang mga rescuer sa loob ng minahan sa pag-asang may tutugon at dito na nila narinig ang hiyaw ng 2 natrap na minero. Dahil hindi tanaw ang 2 sa makipot na daan, inabutan nila ang mga ito ng PC at saka hinila pataas. Kita sila yung mga tali, tapos ganun ko, tapos lumalabas sa kabila. Yun ang hinihila namin. Sila mismo ang mahawak ng tali, tapos hinila ko. Para lumabas sila sa mayangin. Bukod sa 2 nailigtas, 2 bangkay ang na-recover nung nakaraang linggo at kinilala ang mga itong ang magkapatid na Jojo at Vincent Himayon. Sa patuloy na rescue operations, pinasabog na ang isang makipot na daan sa loob ng tunnel para lumuwag ang dadaanan ng mga rescuer para may makapasok na hangin. 11:23 PM kanina nailabas ng minahan itong si Munyobda at nakatakda siyang dalhin sa ospital para isailalim sa medical examination. Live mula rito sa Itogon, Benguet, ako si Carlo Lorenzo, ang inyong saksi. Hindi raw inakala ng 2 minero na makakalabas pa sila ng buhay sa minahan sa Itogon, Benguet. At ayon sa mga survivor, sa loob ng 7 araw, nabuhay sila ng walang pagkain at tanging tubig sa tunnel lang ang panawid gutom nila. Darito ang exclusive report. Hinang-hina, hirap magsalita at nakadextrose pa ang 2 survivor na sina Jose Panyo Jr. at Antonio Pagulayan nang abutan ng GMA News sa Baguio General Hospital kanina. Kwento nila, nawalan na talaga sila ng pag-asang makakalabas pa sila ng buhay mula sa 7 araw na pagkatrap sa loob ng madilim at matubig na minahan. Hindi mo inisip na, makakalabas pa kami. Oo, sana po, mabuhay kami po. Kwento ng kapatid ng survivor na si J. Lord Panyo, malabangungot ang pinagdaan ng hirap ng kanilang mahal sa buhay. Sinubukan daw ni na Antonio at Jose na lumangoy para makalabas ng minahan, pero di sila nagtagumpay dahil sa lalim ng tubig. Impada-padas da kanu nga lang ngayon, kan nagbuting damit lang, kan nagsublida, ijay pagyaranda. Pero ang tubig na naging mitya ng kanilang pagkakakulong sa minahan ay siya rin daw nagsilbing panawid gutom ng 2 sa loob ng 1 linggo. Nakainom da kanu ti 2 liters, namindua nga kinargaan jay pagkakabante danum ngay. Kaya naman labis ang pasasalamat ng mga pamilya sa mga rescuer na hindi tumigil sa paghahanap sa kanila kahit na nagsusungit ang panahon. Amat tiap ko sa piniyagaran mo ba? Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat.
At sa ibang balita, isinusulong ni House Speaker Prospero Nograles ang panukalang mag-uutos sa mga telecommunication company na itabi ang 20% ng kanilang kita sa text. Tinitiyak ni Nograles na hindi ito sisingilin sa mga texter pero hinala ng ilang grupo baka ang ending ang mga texter pa rin ang pumasa nito. Saksi si PR Kanghel. Dahil kilala tayo bilang text capital ng mundo, di katakataka kung bakit kada hirit ng mungkahing buwisan ng text messaging, marami ang umaalma. Kaya naman si Speaker Prospero Nograles ibinaling ang paningin sa mga telecommunications company o telco. Sa isang House bill na binabalangkas na ngayon, balak ni Nograles na utusin ng mga telco na itabi ang 20% ng kanilang kinikita o katumbas ng 20 centimos kada text at ilagak ito sa isang trust fund. Ang malilikom ipampupondo raw sa mga proyektong pangkalusugan at pang-edukasyon ng gobyerno. That way, we address two specific areas immediately as part of our social responsibility. Pero kabilin-bilinan ni Nograles, hindi maaaring ipasa ng mga telecom company ang ikakaltas na 20 sentimo kada message sent sa mga consumer. Pero ang grupong Text Power, duda rito. Tingin nila panibagong buwis lang ito at sa huli mga texter din ang magbabayad. Pinagkakaperahan lahat. Sa datos ng GMA News Research, mahigit 62 milyon ang bilang ng mga texter sa Pilipinas. At ayon sa Text Power, sa kada araw, 1 bilyong text message ang ipinadadala sa Pinas. Kaya kung matutuloy ang panukala ni Nograles, aabot daw sa 200 million pesos kada araw ang mapupunta sa trust fund. Pero ang Globe at Smart ayaw muna magkomento dahil kailangan pa raw nilang pag-aralan ang mungkahi ni Nograles. Ang National Telecommunications Commission ng NTC naman, iginiit na wala silang papel sa paglikha ng mga polisiya pero handa silang tumulong sa Kongreso. As regulator, siguro, we'll just provide the committee or Congress with the necessary data or information in our custody. Ako si PR Kanghel, ang inyong saksi. At hindi pa man lumalabas ang resulta ng pagsusuri ng BIFAD sa mga produktong made in China. Posibleng isama na rin sa laboratory testing ang mga produktong hindi gawa sa China pero hinihinalang gumagamit ng mga sangkap mula doon. Kaya ang listahan pwede raw asahang hahaba pa. Lalo, saksi si Tina Pangaliban Perez. Lumabas ang advertisement na ito ng kumpanyang Nestle Philippines sa ilang pahayagan kanina. Pagtitiyak ng Nestle, ligtas at walang halong melamine ang kanilang mga produkto. Sa listahan ng BIFAD ang mga produktong sinusuri para sa melamine, may 4 na produktong gawa ng Nestle. Pero paglilinaw ng BIFAD, ang mga produktong nasa listahan ay pawang manufactured sa China, ibinebenta rito sa Pilipinas, pero hindi yung mga produktong gawa ng Nestle Philippines. Iba kasi ang Nestle Philippines sa Nestle ng ibang bansa. Una na ring nagpahayag ang Nestle Philippines na hindi sila nag-aangkat ng anumang sangkap panggatas mula sa China. Hindi rin daw sila nagbebenta sa Pilipinas ng Neslac Gold One Plus na nirecall sa Hong Kong matapos magpositibo umano sa melamine. Nitong Sabado, tinanggal na ng BIFAD sa kanilang listahan ang 4 na produkto ng Fonterra, ang Anchor Light Milk, Anlin Milk Low Fat, Anma Materna at Anma Materna Chocolate. In their records, it was stated that they used milk coming from New Zealand. So what we have done is we have clarified with BFAD today and provided evidence that Anchor Full Cream, Anlin, and Mum all come from New Zealand. Pero nabawasan man ang listahan, pwede pa rin daw itong humaba. Posible kasing isama ng Department of Health ang mga produktong hindi man made in China ay posibleng gumagamit ng mga sangkap na galing doon. We are strategizing with the BIFAD and DOH to come up with an additional disclosure requirement from the exporting countries to include where their ingredients come from. Sa ibang bansa, ilang produkto ng hindi made in China ang nirecall dahil ginamitan umano ng mga sangkap na galing China. Dito sa bansa, tuloy ang pagsuyod ng mga otoridad sa mga pamilihan Itong gatas mula China. Pero dahil posible raw na may mga nakabili na ng mga bawal na produkto bago maipatupad ang ban, nagbukas ang ilang supermarket ng mga courtesy booth na tulad nito para umanalay sa mga mamimili. Ayon sa logbook na ito, mahigit sa 100 karton na ng banned milk products na mula sa China ang isinoli ng mga mamimili. Refund slip. Pero yung refund slip na yun, good as cash. Yun din yung pinambabayad nila kung ano yung item na gusto nilang bilihin. As a general rule, kailangan may resibo ka. Ngayon, kung yung customer, kilala naman namin, talagang regular customer, at kilala siya ng mga tao, nire-refund na rin yun. Pero dahil sa melamine scare,
Apektado na rin ang bentahan ng iba pang food product galing China. Mga chocolates po at saka mga soups. Bakit daw? Ba't daw nila sinusunod? Kasi made in China daw po. Apela lang din ang pasi sa mga consumer. Huwag lahatin ang mga produktong gawa sa China. Marami naman China product na okay naman. Kailangan talaga maging discriminating tayo eh. Rhea Santos ang inyong saksi.